Magandang araw po. Bago po natin umpisa ng kwento natin ngayong araw, ay nais ko po munang i-shoutout ang mag-asawang Boss Ney at Boss Alvin Buenaventura. Shoutout po sa inyo. Happy New Year po. Sana po ay maging maganda po ang pasok ng taong ito sa inyong mag-asawa. At shoutout din syempre kay Marjorie Pan TV. Boss, maraming salamat po sa pag-subscribe. Sa mga mahihilig po manood ng mga vlogs at matatamis na kaganapan, pwede po kayong bumisita sa channel ni Marjorie Tipan TV o kaya mag-subscribe na din po kayo para masuportahan po natin yung channel niya. At syempre kay Boss Obet ng Tiktilaok Stories, Boss, maraming salamat sa pagsuporta. Kay Boss Janice, Boss, kamusta ka na? Sana okay ka lang dyan. Happy New Year sa'yo. Kay Mark Ocampo, Boss, ingat lagi dyan sa trabaho. God bless sa'yo, pati na rin sa family mo. Kay Eraisa Miguel, shout out sa'yo, Boss. Happy New Year. Kay Charmaine Saneo, Boss, kamusta na? Shout out sa'yo. At kay Tita Sareno, magandang araw po sa inyo, Tita, at maligayang bagong taon po. Kay Ezekiel May, Boss, shout out po sa'yo. God bless po. At ang ating writer na si Draven Black, Boss, kamusta ka na? Happy New Year sa'yo. Ganun din sa mami mo na si Ma'am Sinaida. God bless po sa inyo at sa family mo. At syempre sa mga silent na listeners pa, sobrang maraming salamat sa inyo. Maligayang bagong taon po sa ating lahat. At sa mga magpapaputok po dyan, sa labas lang po bawal po sa loob. Yun lang po. Maraming salamat. Uwan na. Ang kwento pong ito ay nagmula sa pinoyhorrorstories.blogspot.com. Magandang araw po. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Monica. Ang kwento pong inyong matutunghayan ay tungkol po sa aking mga kamag-aral sa Cavite State University. Sila po ay si Marta at Maria. Binigyan po ako ni Marta ng pahintulot upang maikwento po ito sa inyo. Ang kwentong po ito ay ginawa bilang parangal sa aking yumaong kamag-aral na si Maria. Ang kwento pong inyong mapapakinggan ay base po sa pananaw ng aking kaibigan si Marta. Ito po ang kwento niya. September 12, 2002. Tandang-tanda ako tong araw na to. Ito ang sumunod na araw matapos bombahin ng mga terorista ang Twin Towers sa US noong nakaraang taong 2001. Ito rin ang araw kung saan ko huling nakasama pa uwi ng bahay ang kakambal kong si Maria. Mga bandang 4:30 na ng hapon. Nakasakay kami ng kambal kong si Maria ng bus pauwing Cavite City nang may nakita siyang isang lumang wallet ng lalaki sa lapag ng inuupuan naming bus. Medyo luma na ang wallet na ito. Kulay itim at medyo laspag na. May isang litrato sa loob. Tama kami ng hinala. Lalaki nga ang may-ari ng wallet. Medyo may kulumaan ng litrato. Malutong pa ang papel at black and white or should I say brown and white pa ang kulay ng litrato. Bukod sa litrato ay mayroon ding mga calling card, papel na may sulat, reseta ng doktor, mga ticket sa bus, at 78 pesos. Wala naman talaga akong habol sa wallet maliban sa 78 pesos. Gusto ko sana ipaghatian naming magkapatid yung pera. Pambili kahit man lamang ng burger. Ngunit iba si Maria. Sa aming magkakapatid, masasabi ko talagang mabait siya ng higit kaysa sa akin. Gusto niyang isauli ang wallet sa may-ari dahil baka mahalaga raw ito sa kanya. Dahil nga may resetang nakaipit sa loob. Noong mga oras na yun, gusto niyang ibigay na lamang sa driver ng bus ang wallet.
Kaya naman nag-isip ako agad-agad ng paraan upang wag na niyang magawa ang ibinabalak niyang pagsuli ng wallet sa driver. Para kahit mga 2 kanto pa ang layo ng bababaan namin ni Maria, ay pinahinto ko na ang bus. Dahil sa hindi pa handa sa pagbaba ay nataranta si Maria. Dali-daling inayos ang mga bitbit niyang gamit at bumunot ng pamasahe namin sabay bayad sa driver. Ito po ang bayad. 2 po galing Tansa. Matapos magbayad at masuklian ay bumaba na rin siya. Ano ka ba, Marta? 2 kanto pa ang layo ng bahay natin dito sa pinagparahan mo. Sabi ni Maria. Biglang bumalik sa akin ang sisi. Medyo may kalayuan nga talaga ang pinagparahan ko ng bus. Medyo naiinis na natatawa sa akin si Maria. Galing kasi kami ng dorm noon at marami kaming dalang maruruming damit kaya naman may kahirapan nga talaga ang maglakad ng malayo. Kaya naisipan kong tumawag ng tricycle. Tricycle! Lumapit ang tricycle. Una akong sumakay at sumunod naman si Maria. Sa Nubero po. Ano ka ba, Marta? Kulang na lang pera natin pang tricycle. Di ba may napulot kang wallet? E di yung pera muna doon ang gamitin nating pambayad sa tricycle. Palitan na lang natin pag humingi na tayo ng pera kay na mama. Makalipas ang ilang minuto, ay pinara ko na ang tricycle. Diyan lang po sa may gate na blue. Binayaran rin ni Maria ang driver ng tricycle gamit ang pera mula sa napulot niyang wallet. At pumasok na kami sa bahay. Ma, pa, nandito na po kami. Walang sumasagot. Walang tao sa bahay. Dumiretso ako sa kusina. Si Maria naman ay dumiretso sa kwarto namin. May sulat na iniwan si Mama sa mesa sa kusina. Wala pala sila Mama at Papa. Nagpunta sa Laguna para asikasuhin ang titulo ng lupa namin doon. Medyo nagkakagulo na rin kasi ang mga pamilya ni Mama doon sa Laguna tungkol sa lupa namin noong mga panahong iyon. Pumasok ako sa kwarto namin ni Maria. Nakita ko siyang nakadapa sa kama niya at tinitingnan kung anong mga laman ng wallet na napulot niya kanina. Maria, nasa Laguna raw sila Mama at Papa para ayusin yung titulo ng lupa natin doon. Hindi niya ako sinagot sa sinabi ko at bigla niya na lang akong tinawag. Marta, ka rito. Tignan mo itong nakasulat sa nakaipit sa wallet. Ano ba yan? Sabi ko. Ewan ko, baka anting-anting. Latin yata yan eh. Sabi ko ulit. Ewan. Sinubukan kong basahin ang sulat ngunit talagang mahirap bigkasin. Biglang inagaw sa akin ni Maria ang sulat. Ano ka ba? Pag ang letter B ay nasa pagitan ng mga consonant, ito ay binabasang letter U. At pag ito naman ay nasa pagitan ng mga vowels o kaya naman ay sinusundan ng mga vowels, ito ay binabasang letter V. Sus! Ano mo naman natutunan ng magbasa ng mga Latin? Basta alam ko yan. Sige nga, amon kong sabi sa kanya. Muritum te salutamus est dextrumi urite ab versus Christus verum te trevi vermi est reflexum arum dri tripum dextrumilentenum abe santani. Galing nga, parang totoo. Bahala ka nga sa buhay mo, kakain na ako. Sabi ko. Marta, anong merienda? Meriendahin mong mukha mo.
Pumunta ako ng kusina. Binuksan ko ang refrigerator at naghanap ng maaaring makakain. Samantalang si Maria naman ay hindi na lumabas ng kwarto namin. Mga bandang 6:45 na nang bumalik ako sa kwarto namin. "Oh, akala ko ba magme-merienda ka?" sabi ko. "Ayoko na. Bigla kasi akong nahilo pagtayo ko kanina kaya hindi na lang ako lumabas." "Nagugutom ka ba?" tanong ko sa kanya. "Hindi na. Nalipasan na yata ako ng gutom." Pagkasabi ni Maria noon ay bigla siyang napaduwal. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa banyo namin sa kwarto at sumuka sa lababo. Makalipas ang ilang minuto. Marta! Nanginginig na sigaw ni Maria. Parang may halong takot ang pagkakasigaw niya noon sa pangalan ko. Nataranta ako sa ginawang pagsigaw ni Maria. Napabalikwas ako sa pagkaupo at napatakbo papuntang banyo. Nakita ko siyang nakatungkod ang isang kamay sa lababo at ang isa ay hawak-hawak ang kanyang dibdib habang patuloy na nakatingin at umiiyak sa harap ng salamin. "Bakit? Anong nangyari?" "Maria, naku po, napapano ka?" Sunod-sunod kong tanong kay Maria. Hindi ko alam ang nangyari kay Maria sa loob ng banyo hanggang sa bigla na lamang ako natakot at kinabahan sa mga sumunod na nangyari. Unti-unting napalhod at umiyak si Maria. Patuloy ang kanyang panginginig. Mula sa paimpit na iyak ay unti-unti itong nagkatinig. Tinig ng hagulgol. Nakakaawa, nakakakaba, nakakatakot. Matibay si Maria, matapang. Ngunit pumilis ang kaba ng dibdib ko nang makita ko ang nangyari sa kanya sa loob ng banyo. Alam kong may masamang nangyari sa kanya. Hindi basta-basta magkaagad ito si Maria nang walang mabigat na dahilan. Kinabukasan. Ring, ring! Nagring ang telepono. Si Mama ang tumawag. Medyo matatagalan daw sila bago makauwi ng bahay dahil may aberya pa rin daw sa lupa. Kailangan daw maayos iyon bago makauwi sila Lola, ang nanay ni Mama. Ang nasa US na darating sa September 25, 2002. Hindi ko na sinabi kay na Mama ang nangyari tungkol kay Maria dahil okay na siya. Parang walang masamang nangyari kahapon. Mga ilang ulit ko na rin pinagtangka ang tanungin siya tungkol sa kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya sa banyo. Ngunit palagi lang niya itong iniiwasan. Minsan pa nga, palihis ang mga pagsagot niya sa aking mga tanong upang maiba ang usapan. Dumaan ng Sabado, Linggo, at sa wakas Lunes na naman. Pasukan na naman. Biglang nilagnat si Maria. Medyo nahihilo raw siya. Ako na lamang daw ang pumasok muna at ipag-alam ko na lang sa aming mga instructor. Sabihin mo sa kanila baka bukas na lang ako pumasok. Masama pa kasi pakiramdam ko. Martes, September 17, 2002. 7:00 ng umaga. Tut. Nag-text si Maria. Nawawala ang ID ni Maria. Tinatanong niya kung hindi ko raw ba nadala. Nireplyan ko siya at sinabi kong wala sa akin. Sinabi ko sa kanyang baka nasa bag niya lamang ito o kaya nasa maruruming damit. Tinanong ko na rin kung papasok siya. Wala na akong na-receive na text mula kay Maria nung mga araw na yun. Hanggang mga bandang 6:00 ng gabi, ako na lang ang nag-text kay Maria. Tinanong ko kung ano nang nangyari sa kanya at kung masama pa ba ang pakiramdam niya. Sinabi ko na rin sa kanya na akala ko ba ay papasok siya. Wala pa rin siyang reply. Inisip ko na lang na baka wala na siyang load. Dumaan ang Miyerkules at Huwebes. Uwian na naman.
4 na araw lang ang pasok namin noon. Inimpake ko na ang mga marurumi kong damit at umuwi na sa Cavite City. Pagdating ko sa bahay, Maria? Maria? Walang sumasagot. Binuksan ko ang pinto. Ang baho ng bahay. Amoy nabubulok na laman. Baho! Maria! Maria! Lumabas si Maria ng banyo. Katatapos lang magsipilyo ng ngipin. Maria, ano yung mabaho? May patay na daga. Diyan yun sa kapitbahay. Namatay kasi yung aso nila. Nasagasaan at matapos masagasaan ay nagawa pang makabalik ng kulungan at doon namatay. Bakit hindi inilibing? Wala yung may-ari. Di pa umuwi na ilang araw na. Hindi naman maililibing ng ibang kapitbahay dahil nakalak ang gate. Oh, nakalak pala ang gate. Bakit nakalabas pa rin yung aso? Malay ko. Ako, isara mo nga yung bintana para hindi pumasok dito ang amoy. Nakakasuka. Isinara ni Maria ang bintana. Maya-maya ay nag-apuna na ako. Ayos sumabay ni Maria sa akin dahil nawalan daw siya ng gana. Isa pa, nagsipilyo na raw siya ng ngipin. Kaya mag-isa na lang akong kumain. Nang matutulog na ako ay tumabi na lang ako kay Maria. Double deck kasi ang kama namin. Ako sa itaas at si Maria ang sa ibaba. Ayoko sa taas. Tapat na tapat sa bintana ang mukha ko. Tsak na langhap ko ang amoy ng namatay na aso sa kabila. Nang nahiga ako, amoy pa rin ng aso ng patay na aso. Dumikit na yata sa kama namin ang amoy kaya nag-spray ako ng air freshener. Ba't di ko naisip yan? Oo nga, ilang araw ka nang nagtitiis ng amoy dito. Di mo man lamang naisipang mag-spray ng air freshener. Kinabukasan, 10:00 na pala nang magising ako. Unang nagising sa akin si Maria. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko siyang nanonood ng TV. Marta, kumain ka na. Nandiyan yung tinapay sa mesa. Yung palaman naman natatakpan ng plato. Normal ang araw na yun at ang mga sumunod na araw. Linggo ng hapon. Inaayos ko na ang mga damit ko na dadalhin ko papuntang dorm. Bala kong umuwi na sa dorm at doon na lamang matulog kahit 1:00 pa ng Lunes ang pasok namin ni Maria. Ikaw, hindi ka ba sasama? Hindi na. Hindi pa ako naglalaban ng mga damit ko noong nakaraan. Marurumi pa ang mga uniform ko. Mamaya pa ako maglalaba. O siya, paano, uwi na ako sa dorm? Sige. Lunes, magtatanghali na. Hindi pa rin bumabalik sa dorm si Maria. Sinubukan kong mag-miss call. Sorry, your balance is not enough to make this call. Please reload your phone immediately. Tinext ko na lamang siya. Tinanong ko kung nasaan na siya. Nag-reply naman siya at sinabi niyang nasa bahay pa siya at hindi pa siya nakakapaglaban ng damit dahil walang tubig. Natapos ang araw. Medyo nakakapagod. Ang lalayo kasi ng mga building namin. Pagdating sa dorm, nagpahinga na ako. Mahaba ang tulog ko noong araw na yun. Marahil nga ay dahil sa pagod. Miyerkules, September 25, 2002, 9:30 ng umaga. Ngayon ang araw ng pag-uwi ni Lola mula sa US.
siguradong may pasalubong kaming stateside. Ito rin ang araw na nagpagimbal sa akin. Alas 9:30 ng umaga. Nagising ako sa isang text. Isang number ang nag-register sa cellphone ko nang binuksan ko. Si Mama pala. Nagulat ako sa aking nabasa. Ang text message na nakalagay sa text ni Mama ay patay na raw ang aking kapatid at pinapauwi ako agad. Parang nawala ako sa sarili ko. Kumilos ako ngunit hindi ko nararamdaman ang katawan ko. Hindi ako makaiyak ngunit nakatulala. Naligo ako. Nag-ayos ng sarili. Nag-ayos ng gamit at umuwi na. Hindi man lang sumagi sa isip ko kung nanluloko ba ang taong iyon. O kung si Mama nga ba talaga iyon. Hindi ko rin man lamang naisip na mag-reply sa number na yun. Basta ang alam ko lang, kailangan kong umuwi. Habang papalapit na ang sinasakyan kong tricycle sa bahay, napansin kong nakalabas ang ilan sa mga gamit namin sa bahay. Bukas ang gate at maraming tao. Hinanap ko agad si Mama. Nakita ko siyang umiiyak at may binabasang papel. Nang tignan ko, isa pala tong autopsy result. Pina-autopsy nila ang bangkay ni Maria. Ma, anong nangyari? Nasaan ka ba? Ba't hindi ka umuwi sa bahay? Umuwi po. Bakit? Ano po bang nangyari kay Maria? Inabot sa akin ni Mama ang autopsy result. Nagulat ako at nanlamig. Ayon sa resulta, 13 araw nang patay si Maria. Natagpuan siyang patay sa ilalim ng kama. Naaagnas na. Nanginig ako. Ang lamig. Sino ang nakasama ko sa bahay noong umuwi ako noong Huwebes? Sino ang nakatabi ko sa pagtulog? Sino ang nag-reply sa mga text ko kay Maria? Natatakot ako. Kinakabahan. Lalo pa nang makita ko ang kapitbahay namin. Psst! Tagpe! Labas dito! Si Tagpe. Ang asong sinabi ni Maria ang nasagasaan at namatay sa kulungan. Hanggang ngayon ay malaking palaisipan pa rin sa akin ang nangyari kay Maria. Malaki ba ang kahulugan ng sulat na napulot namin sa bus? Sinubukan kong hanapin ng kahulugan ng salitang Latin na iyon. At ayon sa napag-alaman ko, ganito ang kahulugan nun. Ang salitang moritum ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang salutumus ang nangangahulugang to salute or to give honor. Ang Ave versus Christus means hail the Antichrist. Ang reflexium ay nangangahulugan ng reflection. Ang Dexturin Latinum, ang ibig sabihin ay there will be a wake. After 13 days, at ang Avisatani ay nangangahulugang Daily Satan. Sa madaling salita, ito ay spell. Ayon sa aking nabasa, ito ay ginagamit ng mga tao upang magpakamatay. Ginagamit nila ang spell na ito upang ihain o ihandog ang sarili sa demonyo, upang magkaroon ng masaganang ani ang kanilang maiiwang pamilya. Sa loob ng 13 araw ay makikita mo ang taong nagbasa nito, ngunit ang totoo pala ay ito ay isang refleksyon lamang niya. Matatagpuan na lamang ang katawan niya 13 days after reading the spell. Ngunit isa sa ipinagtataka ko ay bakit hindi naman nangyari sa akin iyon nangyari sa kapatid ko. Nasagot rin ang tanong ko na yan. Ayon sa librong The Latin Mystery ni Johannesburg, mahalaga raw ang paraan ng pagbabasa. Marahil isa sa nagligtas sa akin ay ang kamangmangan ko sa pagbabasa ng wikang Latin.